katotohanan sapagkat alam naman natin. Ito aksidente. Hindi. Ito'y may panukala. Pwede, Oh, faith alone. Oh, tula pwede faith alone. Kami po ay muling bumabati sa lahat ng mga nanonood sa mga oras na ito. Ako po inyong kaibigan, Brother Johnson Amigan sa programang Katotohanan Season 3. Kasama po muli natin ang ating partner sa programang ito sa katauhan po ni Brother John Lumingkit. Aking binabati ang lahat ng taga-subaybay, tagapakinig sa ating programa. At kami po'y natutuwa na nandyan po kayo. Maligayang panonood sa lahat. At para po sa ikabubuti at ikatututo na bawat isa sa atin, amin po kayong muling hinihimok na pwede nyo itala ang bawat talata natin pong ibabahagi sa programang ito. At inasahan ko po na sa loob ng isang oras, muli tayong matututo ng maraming mga bagay. Mula sa Aklat ng Apokalipsis, itong programang ito minamagatan po natin si Kristo sa Aklat ng Apokalipsis. Sa mga dating sumubaybay sa atin ay nakita po ninyo kung papaano at gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Bagaman ang aklat na ito ay puno ng mga hiwaga, subalit kapag ating binuksan ito, yun ang ibig sabihin ng pahayag. Yun ang ibig sabihin ng Apocalypse. Revelation. Tinatanggal natin yung mga nakatakip na mga simbolo. At atin nga po nakita dito ang napakagandang mensahe sa katauhan po ng ating Panginoong Jesus. Ngayon ay pinag-aaralan po natin yung 7 trompeta or 7 pakakak sa lumang saninang ang Biblia. Natapos po natin tayo dun sa una at ngayon ay dadako po tayo sa ikalawang trompeta. Ikalawang pakakak. Babasahin po natin ang talata, Brother John, bago tayo magpasimula sa ating pong pagtalakay. Sa Kapitulo 8 pa rin po, mga kapatid at mga kaibigan, ng Apokalipsis. Ang talata po nito ay 8 din at hanggang 9. Doon natin makikita yung ikalawang trompeta. Ganito po ang ating mababasa. 8 hanggang 9. At humihip ang ikalawang anghel at ang tulad sa isang malaking bundok na nagliliyab sa apoy ay nabulusok sa dagat. At ang ikatlong bahagi ng dagat ay naging dugo. At namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na nasa dagat na mga may buhay at ang ikatlong bahagi ng mga daong ay nawalat. Yan. Muli po nating isa-isahin ito at kukunin natin yung meaning ng mga simbolo na binabanggit dito. Maliwanag dyan, Brother John, na yung ginawa sa ating unang pag-aaral ay nakita natin yung mahalagang tungkulin itong mga anghel nito. At yung function ng trompeta ay nakita ho natin sa unang pagtalakay natin. Ngayon, ang hipan itong ikalawang trompeta, ang nangyari ay mayroong malaking bundok na nagliliyab sa apoy. Ito ay nahulog dun sa dagat. Tapos yung ikatlong bahagi, ayan naman yung ikatlong bahagi na yan, ng dagat ay naging dugo. Oo. Anong ibig sabihin ito? Napapansin mo, Brother Johnson, di ba yung unang trumpeta, binagsak ng Panginoon yung kanyang doon, ang kanyang parusa doon sa lupa. Sa lupa. No? Dito naman, ikalawang trumpeta, nasunog itong malaking bundok, doon naman bumagsak doon sa dagat. At ang ikatlong bahagi ng dagat, pati yung mga nabubuhay doon. Nabubuhay sa dagat, napipinsala. Pati yung barko ay napipinsala. Ating isa-isahin mo na, Brother Johnson. Una nating ika-consider, ating i-unveil yung kahulugan sa bundok. Yeah. Pag magbabanggit ang Biblia ng bundok, kasi kanina puno ating tinatalakay. At ating natutunan doon sa puno, na ang puno pala nag-signifies o ang kahulugan ng puno, bansang Israel. No, atin namang tatalakayin ito kasi may kinalaman din itong bundok.
Ano po ang kahulugan nitong bundok? Kapag Sige. kasi ang yung bundok nagliliyab, di ba? Tapos itong bundok na nagliliyab. Kapag magbabanggit ang Biblia ng bundok, ano po ba ang kahulugan? Yan. No, mayroong mga series tayo ng mga titingnan natin. Ano bang kahulugan nitong bundok? Una nating talata, Brother Johnson, sa Isaiah 2 para ating lilinawin ito. No? Isaiah 2, versikulo 2 at 3. Palagay ko 4 na aklat ito, Brother Johnson, para gagawin nating malinaw. Tingnan pa natin kung mayroon pa pang idagdag tayo. Isaiah 2:2 hanggang 3. At mangyayari sa mga huling araw na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok at magiging mataas sa mga burol at lahat ng bansa ay magsisiparoon doon. O ang tinutukoy ditong bundok, yung bayan ng Panginoon o bansa. No? Mapapansin ninyo, ang bundok, hindi ito nangangahulugan literal na bundok para sa ating mga viewers. Pag magbabanggit ang Biblia ng bundok, ay ito po'y isang bayan o isang bansa ang tinutukoy dito. Katulad kanina, ating pinag-aralan kanina, puno. Pero nang binabasa natin ang simbolo sa Biblia ng puno, ay nag-signifies pala ng isang bansa. Yan. No? At ang isa sa ating natutunan ngayon na ang bundok pala, nagsisimbolo ito sa bayan ng Panginoon. Sa Isaiah uli, Brother Johnson, versikulo 9, no, ating titingnan sa versikulo 9, Isaiah uli, chapter 11, verse 9. No, atin mo nang isisitol itong magkakaibang mga talata patungkol sa bundok para ating maintindihan. Tapos pupunta tayo mamaya doon na sa parusa. Anong bundok itong binabanggit? Okay, may babasahin din tayong iba pa mamaya buko dito. Sa Isaiah 11:9, hindi sila magsisipanakit o magsisipanira man sa aking buong banal na bundok. Sapagkat ang lupa ay mapupuno ng kaalaman ng Panginoon gaya ng tubig na tumatakip sa dagat. Ayan. Ayan. Yung bundok na binabanggit dito, Brother Johnson, ito po yung bundok ng Panginoon, ito po yung bayan ng Panginoon na kanyang itatatag. Kaya, po ito, nangangahulugan po ito ng, ang pagbabanggit siya ng bundok, no, ito po yung binabanggit niya ditong bundok, Brother Johnson, ay bagong Jerusalem ito. No? Magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa. Pero binagabanggit dito, simbolismo ito ng isang bundok. Okay. Ang unang pinag-aralan natin na bundok, bayan ng Panginoon. Pero itong sa, hindi po ito bayan ng Panginoon. Basta't ang tinutukoy ng bundok ay isang kaharian. Isang kaharian. So, itadagdag ko dito, Brother John, yung Jeremias 51:25. Sabi rito, narito ako'y laban sa iyo, o mapanghamak na bundok, sabi ng Panginoon, na gumigiba sa buong lupa. At aking iuunat ang aking kamay sa iyo, at pagugulungin kita mula sa malaking bato, at gagawin kitang bundok ng sunog. So ito naman yung Babylonia. Oo. At parusahan niya. Oo. Yan. So, dito malinaw na establish natin na nakakuha na tayo ng mga backup sa Bible. Pag sinabing bundok, ay kaharian ito. Kaharian, katulad ng Israel, bansang Israel, pamamahala ng Israel, dito ay isang kaharian. No? Mayroong dalawang, Brother Johnson, na ang binabanggit mo dyan sa Jeremias ay Babylonia po yan. Tama. No? Ating babasahin, gusto kong babasahin uli kasi gusto kong ipapaliwanag. Jeremias, pwede ba pakibasa ulit, Brother Johnson? Okay. 51. 63 ba? Meron din dito sa talatang 63 eh. Sige, pakibasa mo uli. Sa 63 at hanggang 64. Sabi kay ganito. At mangyayari, pagkatapos mong bumasa sa aklat na ito, iyong tatalian ng bato, ihahagis mo sa gitna ng Euphrates, at inyong sasabihin, ganito, lulubog ang Babylonia at hindi lilitaw uli dahil sa kasamaan na aking dadalhin sa kanya, at sila'y mapapagod hanggang dito ang mga salita ni Jeremias. So, karugtong ito doon sa Babylonia kung paano
hinatulan na inihagis sa ilog Euphrates. Euphrates, O ganon din, di ba? Ito, yung bundok sa Apokalipsis. Sa Inihagis din Apokalipsis, sa dagat. no? Pero ang ating pag-aralan dito, Brother Johnson, na ditong gusto kong ididiin dito sa Jeremias 51 verse 24, no? Sabi niya dito 25 sa yung binasa ko kanina 24, Brother Johnson, maganda sabi rin niya. yung basahin natin yung At 24. aking Sige. ilalapat sa Babylonia ang lahat na nananahan sa Kaldea, ang buo nilang kasamaan na kanilang ginawa sa Sion. No, napapansin ninyo? Ang Babylonia gumagawa ng kasamaan sa Sion. Itong Sion, Brother Johnson, ito yung bayan ng Diyos. Gumawa ang Babylonia ng kasamaan sa bayan ng Sion, no? Sa iyong paningin. Sabi ng Panginoon, narito ako'y laban sa iyo, ano? Na nagpapahamak sa bundok ng Panginoon. Sabi niya dito, at gumigiba ng buong lupa. Kasi ang ginagawa ng Babylonia, pagkatapos niya pinahamak ang Israel, kinakangker ang karatig ng mga bansa. Kaya ginagiba niya ang buong lupa na aking inuunat ang aking kamay sa iyo. At paggugulungin kita mula sa malaking bato at gagawin kitang bundok na sunog. Ayun nga. Na Binasa napapansin natin ninyo, yan kanina, na nababanggit ninyo, kapag parusahan ng Panginoon ang Babylonia, gagawin siyang bundok na sunog. Yan. Na napapansin, babalik tayo doon, Brother Johnson, doon sa ating binabasa sa Apokalipsis. Yan. Kasi nang hinihip ang trumpeta, Brother Johnson, no, ang bundok na susunog. Tama. Tapos pagkasunog sa bundok, paano ba yun binabanggit, Brother Johnson? No? Babalikan natin yung trumpeta. Okay. Kasi kahalintulad siya doon sa larawan ng parusa sa Babylonia. Ating titingnan. Talatang 8 at saka 9. Binasan natin yan kanina. Bulitin ko, Brother Johnson, Sige. para mapakinggan. 8 at 9. Humihip ang ikalawang anghel, ito yung trumpeta, na tulad ng isang humihip ang ikalawang anghel at ang tulad ng isang malaking bundok na nagliliyab sa apoy. At nabubulusok ito sa dagat. At ang ikatlong bahagi ng dagat ay nagiging dugo at namatay ang ikatlong bahagi sa nilalang sa dagat at ang buhay, na may mga buhay at ang ikatlong bahagi ng daong ay nawalat. Ngayon ating titingnan, kasi mayroong kahalintulad ito, Brother Johnson, ang parusa ng Panginoon doon sa Babylonia at ang parusa ng Panginoon doon sa Imperial Rome. No? Mayroong pagkakaiba yan. Bakit ba pinarusahan ng Panginoon ang Imperial Rome? Diba? Una, Brother Johnson, ang Imperial Rome at ang Babylonia magkakatulad. Paano sila Spiritual Babylon, yung kasi yung Babylon niya kuha sa Old Testament So pag sinabing Babylon niya sa Apokalipsis, ito yung iglesia ng Roma. Mapapansin ninyo, anong pagkahalintulad nila? Hindi ba ang Babylonia, siya yung lumusob sa Israel? Dati. Sinunog nila ang Jerusalem. Yeah. Pinatay ang Israelita sa loob ng mismo ng compound, templo ng Jerusalem. Kahalintulad din sa nang ginawa ng Roma, ang Imperial Rome, di ba? Ano bang nangyayari na pinatay nila ang mga Israelita sa templo? Winasak din nila ang templo. Noong 70 AD. Sa buong kasaysayan ng Biblia, 2 templo ang nawasak. Ang templo ni Solomon winasak ng bansa ng Babylonia. No? At sa New Testament na templo, mayroon ding nagwasak. At ang nagwasak sa templo ng New Testament temple ay ang Imperial Rome, yung pagan Rome. Nang winasak nila yung pareho, magkakatulad sila, Brother Johnson. Kaya mapapansin ninyo, itong Babylonia sa Old Testament at itong Imperial Rome na nagwasak sa templo ng Panginoon sa New Testament ay magkakatulad. At kung paano nila pinatay ang mga Israelita sa 70 AD, no? Ganon din sila, parusahan din ng Panginoon. Okay. Napapansin ko nga dito, Brother Johnson, sa ating pag-aaral, ang parusa ng Panginoon sa kanyang, ang judgment niya, hindi niya mismo ang kamay ang nagpaparusa. For example, nang binigay niya ang mensahe sa Israel, palugit,
no? At hanggang dumating si Jesus Christ, pero itinakwil ng Panginoon ang mensahe. Yan. No, napapansin mo, anong ginawa ng Panginoon sa Israel? Di ba, ang ginawa ng Panginoon sa Israel, ginamit niya ang Romano para parusahan ang Israel. Yan. No, napapansin ninyo. Pero itong bansa na nagpaparusa sa Israel, Okay. mayroong pabalita na dadalhin ang Panginoon doon. Yan. No? At kapag hindi din sila makikinig sa pabalita, ito din Brother Johnson, na isang nagbibigay siya ng babala sa bansa na kanyang ginagamit. Katulad ng Babylonia. Nang nagiging matigas ang ulo sa Babylonia, nagiging rebellious, ay ang nangyayari, ginamit niya ang Babylonia. Pero itong ginamit niyang bansa, padalhan niya ng mensahe. Okay. Na magiging kanyang bayan. Pero kapag hindi sila makinig sa mensahe, parusahan din niya ang bayan na ginagamit niya na nagpaparusa sa kanyang hatol. No? Baka mayroon ka pang madagdag bago natin tatalakayin uli ang ano. Wala na napalayo nang idadagdag ko Doon pa muna tayo sa bundok. Ano sa palagay sige, mo? tuloy mo na lang. Sige. Dito tayo, Brother Johnson, sa na napapansin ninyo dito sa ano bang kasalanan na nagawa? Hindi muna tayo doon sa parusa. Doon muna tayo, Brother Johnson, sa kasalanan na ginagawa ng pagan Rome doon sa Israelita. No? Ano bang mga kasalanan ang ginagawa ng pagan Rome doon sa Israelita? Nung dumami ang mga Kristiyano, di ba, sa panahon ng pangangaral, pinag-aralan natin yung 7 iglesia at 7 silyo, di ba, napapansin mo, Brother Johnson, nang ang unang silyo at ang unang iglesia, lumalaganap ang pangangaral ng mga alagad sa buong imperyo ng Roma. Sige. Diba napapansin mo, nang lumalaganap ang pabalita sa buong imperyo ng Roma, sila ba'y natutuwa? Tinanggap ba nila ang pabalita? Hindi. Di ba? Hindi. Anong ginawa ng imperyo ng Roma? Nag-declare sila na papapatayin ang lahat ng mga Kristiyano. Di ba yun ang ating napag-aralan? Kaya nga pinagbibihag at pinagkukulong yung mga alagad At saka, alam niyo yung historya sa gladiator, ay kasaysayan ng Roman Empire yun. Okay. Sa panahon ng Roman Empire, mayroon silang pananambahan sa emperor. No? At ayon sa kasaysayan, yung gladiator, bibigyan, di ba, yung mga kinukulong nilang mga Christian, kinukulong nilang mga Christian, Brother Johnson, at bibigyan nila niya ng espada, makipaglaban sila sa mga leon, na kapag maligtas sila, palalayain sila yung kasaysayan ng gladiator. Mayroong mga tao silang alalagaan para silang ginagawa, Brother Johnson, ng mga manok ba? Na ito, alaga ng isa, ginagawang sugalan. Minsan ang kasaysayan ng mga Kristiyano. Pero itong ginagawa ng mga Romano, hindi siya nagwawalang bahala dito. Kung di gumawa ang Panginoon ng paraan na nagbigay din siya ng panahon ng palugit katulad sa Israel, at kung hindi sila magbalik loob, ay malilipol din silang lahat. Magbigay ako ng halimbawa dito, Brother Johnson, sa lahat ng Gawa 26, talatang 26. Sapagkat nalalaman ng hari ang mga bagay na ito, na sa kanya'y nagsasalita naman ako ng buong laya. Sapagkat naniniwala ako na sa kanya'y walang nalilingid na mga bagay na ito, sapagkat ito'y hindi ginawa sa isang sulok. Haring Agripa, naniniwala ka baga sa mga propeta? Nalalaman kong naniniwala ka. At sinabi ni Agripa kay Pablo, sa kakaunting pagkahikayat ay ibig mo akong maging Kristiyano. At sinabi ni Pablo, lubi naman ng Diyos na sa kakaunti o sa marami man ay hindi lamang ikaw, kundi pati ng lahat ng mga nagsisipakinig sa akin ngayon, ay pawang maging katulad ko naman. Tangi lamang sa mga tanikalang ito. At nagtindig ang hari at ang gobernador at si Bernice at ang mga nagsisiupong kasama nila. At nang sila'y makahiwalay, ay nangagsalitaan sila sa isa't isa na nagsipagsabi, ang taong ito ay walang anumang ginawa na marapat sa kamatayan o sa mga tanikala. At sinabi ni Agripa kay Festo, mapalalaya sana ang taong ito kung hindi naghabol kay Caesar. Ayan. No, napapansin niyo, nakikita ko dito, Brother Johnson, bago niya hahatulan, kasi ang trompeta, nahuhulog ito sa Imperial Rome. Kaya nga mapapansin ninyo, yung dagat, pag magbabanggit ang Biblia, Brother Johnson, ng dagat, ano ang kahulugan yan? Di ba? Yung bansa, wika, no? Siguro
Titingnan na. Kapareho din ng bundok. Ang dagat ay nagrepresent sa tao sa lahat, sa sangkatauhan. Kung yung bundok ay minsan particular lang doon sa isang kaharian, yung dagat naman ay lahat ng lahat. Babasahin na lang natin, Brother Johnson, no, para sa ating mga viewers. Revelation 17:15. Anong kahulugan ng dagat? Ating naano kasi kanina, Brother Johnson, yung bundok, no? Pero titingnan muna natin itong dagat. Sabi niya dito sa 17:15. At sinasabi niya sa akin, no, ang tubig na iyong nakita na kinaroroonan ng patutot ay bayan, karamihan ng mga bansa at wika. No? Mapapansin ninyo, at kung titingnan natin yung dagat, doon naman sa Brother Johnson, sa Daniel 7 verse 1 and 2, doon na talaga natin mababasa ang salitang dagat. Ang dagat, ito po'y nagsimbolo ng mga bansa. No? Nang hinihip ng apat na hangin ay kapag magbabanggit ng dagat, bundok, ang kahulugan niyan ay bansa. Yung bundok, bansa. Pag sinabing dagat, hindi lang isang bansa yan. Maraming bansa. No? Marami. Lahat kasi pag sinabing bundok, meron may particular lang na isang bansa tinutukoy. Ito na minanggit natin kayo na may Babylonia, may Jerusalem. Yan. May Huda. Ngayon, dito naman, pag sinabing bansa ay karamihan ng mga tao. Bukod doon sa yung binanggit, ay may binabanggit din sa binasa, may binabanggit din kasi dito sa aklat ng Isaias, sa 17:12 hanggang 13. Sabi po ay ganito, Kapitulo 17, 12 hanggang 13 ng aklat ng Isaias. At ang kaingay ng maraming bayan na nagsisiugong, na gaya ng ugong ng mga dagat. At ang daluhong ng mga bansa na nagsiugong na parang ugong ng bugso ng tubig. Kaya sabi natin kanina, pagka sinabing dagat, hindi lang isang bansa, maraming bansa. Sabi ng talatang 13, ang mga bansa ay magsisihugos na parang agos ng maraming tubig, ngunit sila'y sasawayin niya at magsisitakas sa malayo at papaspasin na gaya ng ipa sa mga bundok sa harap ng hangin at gaya ng ipong-ipong alabok sa harap ng bagyo. Yan. So, maliwanag dito na pag sinabing dagat, maraming bansa. Kung yung bundok ay binanggit doon na nahulog doon sa dagat, ibig sabihin itong kaharian na ito ay napasama doon sa mas marami pa. Yan. Kaya ang ano din kasi, Brother Johnson, itong Imperial Rome, napakalawak ang kanyang teritoryo. Sakop. No? Diba? Yung buong Europa ay napakalawak dating teritoryo ng Roman Empire. Kasi ngayon, nahahati lang yan sila, sa mga bansa sa 476. Pero noon, napakalaking kaharian ang kaharian ng Roma. Ngayon, gusto kong ididiin dito, Brother Johnson, kasi ito, paghatol ito sa Imperial Rome, sa Pagan Rome. Pero bago sila pinahatulan, babalik tayo doon sa Gawa. Dinala ng Panginoon ang pabalita sa Roma. Bago hinatulan ang paganong Roma dahil sa kanilang ginawa sa pagpapatay. Kasi ang pagpatay nila, Brother Johnson, mula pa sa mga panahon ng mga alagad. Sino ba sa mga alagad ay hindi pinatay ng mga sundalo ng Roma? Karamihan, di ba, pinatay nila si Jesus Christ. Pinatay nila ang mga Hudyo sa 70 AD. Pinatay nila ang mga alagad. Karamihan, ang mga naglilipol sa bayan ng Panginoon ay sa pamamahala ng mga Romano. Pero ang Panginoon, matagal ang paghihintay ng Panginoon na kanyang ginagawa. Nagpadala ang Panginoon ng mensahero sa pamamagitan ni Pablo na ang buong teritoryo ng Roma, mapapaabutan ng pabalita. At sinasadya ng Panginoon, alam ko, nakikita ko dito, Brother Johnson, yung binabasa mo kanina dito, yung pagharap ni Pablo kay Agrippa. Ang layunin ng Panginoon, makarating ang pabalita ng kaligtasan doon sa imperyo ng Roma. Gusto ng Panginoon matanggap. Kaya nga, binabaybay ni Apostol Pablo, alam ni Pablo, na ang kanyang gawain, bibigyan niya ng mensahe ang mga taga-Roma sa pamamagitan sa pagharap niya ng hari na si Caesar, na ang pabalitang ito ng kaligtasan patungkol kay Jesus Christ na napako sa krus, makakarating sa Roma. Tama. Pero mapapansin ninyo, nang humarap siya, sabi nga ni sino ba itong hari dito?
sa 29, at sinabi ni Pablo sa 28, sinabi ni Agripa kay Pablo, sa kaunting paghihikayat, ibig mo baga akong maging Kristiyano? Kasi paganong Roma siya. Sa kaunting panahon ng pagsasalita mo, gagawin mo akong Kristiyano? No? Ibig sabihin na gusto ni Apostol Pablo na itong pabalita ng kaligtasan tatanggapin sa hari ng... Hindi lang siya, sabi ni Pablo. Pero hindi lang ikaw, sabi niya, kundi lahat ng nakakapakinig. Sabi niya dito sa 29, ating babasahin. At sinabi ni Pablo, loobin nawa, no, ng Diyos na sa kaunti o sa marami man, hindi lamang ikaw, kundi pati ang lahat na nagsipakinig sa akin ngayon. No? Na pawang maging katulad ko naman na tangi lamang sa tanika lang ito. At pagtindig ng hari at ang gobernador at sinabi ni Bernes, no, sa usapang kasama nila. No, mapapansin niyo dito. Sabihin, yung binasa mo, Brother John, para masundan ng ating taga-subaybay, nung panahon na yon ay nandun na si Pablo, tinatanong. Gusto niya, sabi ni Agripa, ay gusto mo ba akong mahikayat? Saglit lang yung ating pag-uusap. Sabi ni Pablo, ay loobin naman Panginoon, hindi lang sana ikaw kundi nakapanginig. At sa ang sunod na talata, Brother John, nung matapos yung pag-uusap nila, nag-usap-usap sila. Si Haring Agripa, doon sa huling talata, ay sinabi ni Agripa kay Festo, mapalaya sana ang taong ito. Ando na yung may conviction na kaunti, hindi lang buo. Kung hindi lang sana, hindi ito kay Cesar, sana nakalaya na ito. So ibig sabihin may pahiwatig doon, nakamunting na siyang ma-convert. At ito naman talaga ang gusto ng ng Diyos, na lahat ay makilala ang ating Panginoon sa magitan ng mga alagad. Kaya nga doon sa ating presentation dito, Brother John, yung warning na ito ay laging para sa lahat ng tao. So, yung mga hahatulan, katulad ng pinag-aralan natin ng unang trompeta, ito yung mga may pag-asa sana, pero tumanggi. Yung nandun na, katulad ng mga Hudyo, may mga tumanggap din ng mga Hudyo kay Kristo, yung mga alagad, mga Hudyo. Pero yung mga saserdote, bagaman may mga saserdote na tumanggap, karamihan sa kanilang mga leader ay hindi. So, andun na. Halos nandun na. Kumbaga sa kahoy, may pagkakataon na silang mamunga, pero hindi sila namunga. Kaya, ang mangyayari, kasama sila sa mapaparusahan. Yan. No. Kaya nga ating napag-aralan kanina, Brother Johnson, muntik na. Pero ang muntik, hindi nangyayari. Hindi nangyari. Kaya nga, sa ating natutunan na hindi sila nagiging... Wag sana maging karanasan nyo ng mga mananampalataya ngayon. Ligtas na sana kaso hindi. Pati sa atin, kahit tayo, Brother John, pwede nang apply yun. Hindi ibig sabihin, tayong lahat ay nagsisimba at nagbabasa ng Biblia. Baka kamuntik lang. Kaya dito tayo, Brother Johnson, dadako tayo doon sa parusa. Diba? At yung bundok nagiging apoy, tapos nahulog ito doon sa dagat. No? Ang dagat, ito po ay nagre-represent sa buong kaharian ng Roman Empire na mapipinsala. Maraming mamamatay. Kailan ba nangyayari sa kasaysayan? Roman Empire, kalat talaga yung influensya niya. Kailan ba na pinarusahan ng Panginoon ang Roman Empire? Sige. No? Mula sa pagiging pagano na imperyo. Namayagpag na sila, namaiwasak nila yung Jerusalem. Jerusalem, namayagpag na sila. Pero natitigil ang pagiging pagano dahil pinarusahan sila ng Panginoon. Yan ay yung mga susunod natin detalye mamaya. Magaganda yan. Sa panahon ni mula sa panahon ni Nero hanggang kay Diocletian, sige, ay ito yung panahon ng Roman Empire, Brother Johnson, na pinapatay nila ang lahat ng mga mananampalataya sa Diyos. Kasi mayroong pagkakaibang pananambahan ang ginagawa ng mga Romano. Ang kanilang paniniwala, naniniwala sila ng polytheism, na maraming Diyos. Okay. No? At yun yung problema, nagkakaroon ng problema ang pananampalatayang Kristiyano at ang pananampalatayang Romano. Yeah. Kaya nga nang dumami ang mga Kristiyano sa buong Roman Empire, ang ginagawa ng Roman Empire, pinipersecute nila. Pero nang pinipersecute nila, hanggang sa panahon, di ba ating pinag-aralan yun sa panahon ni Diocletian, na sa loob ng 10 taon, sa panahon ng Smyrna,
ay ginawa ni Diocletian lahat na may wipe out niya ang buong mga Kristiyano sa Roman Empire. Sige. Pero habang ginagawa niya ito, ay patuloy pa rin ang pagdadami sa Smyrna. Kasi ang ginagawa ng Panginoon, isang Kristiyanong papatayin nila, 10 ang tatayo, so hindi nila malilipol. Hindi nalilipol, hindi aubos. At sa panahon, ang Kristiyano, natatapos ang Roman Empire, Brother Johnson, sa pagiging pagano, natatapos yan sa panahon ni Diocletian. At sino ang ginagamit ng Panginoon, no, na isang bundok na mahulog doon sa dagat? No? Kaya mapapansin ninyo, itong dalawang bansang Romano, nahahati yan siya sa dalawa. Sa eastern at saka western. Sige. No? Kung ating pag-aralan, nahahati ang kaharian ng Roma, nahati siya sa dalawa, Brother Johnson. Ang namamahala talaga dito si Diocletian. Kaya lang, si Diocletian, mayroon siyang matalik na kaibigan na si Maximian. Sabi ni Diocletian kay Maximian, sabi niya, Maximian, ang teritoryo ng Roman Empire napakalaki at mabigat itong responsibilidad para sa akin. So, gusto ko na ikaw ay magiging makakasama ko, no, sa pamamahala. Hahatiin ko ang imperyo ng Roma, no? Ako sa eastern part, ikaw naman sa western. Sabi ni Diocletian. At itong western part at eastern sa kanilang pamamahala, hindi ito nag-aaway, Brother Johnson. Kasi under pa rin yan sa pamamahala ni Diocletian kasi matalik silang magkaibigan. No? Ito si Diocletian, mayroon siyang isang general na kanyang pinagkatiwalaan. No? Sa ating natutunan dito sa previous nating si Constantius. Ito yung kanang kamay ni Diocletian. Sabi niya, ito yung aking kanang kamay, pipili ka rin ng... Si Maximian, pinili ni Maximian ang kanyang kanang kamay, si Maxentius. Anak ito ni Maximian. No, anak niya si Maximian. At itong dalawa, no, pero sa 306, itong general na kanyang pinagkatiwalaan ni Diocletian, si Constantius, na ama ni Constantino, na pinagkatiwalaan ni Diocletian, ay namatay ito sa gera sa bandang north. Kaya sa taong sangayon dito sa kasaysayan, Brother Johnson, sa taong 306 ay nag-take over si Constantino sa pamamahala ng kanyang ama na si Constantius. At ito yung unang pagkakataon, Brother Johnson, na ito si Constantino nagiging emperador na sa Roma. No? At sabi ni Diocletian, sa panahon ni Constantius, sabi niya, Maximian, kasi binabanggit ko nga kanina na magkaibigan sila. Sabi niya kay Maximian, ako'y magre-retire na sa aking pagiging emperor, no? Ipapasa ko na ang aking pamamahala kay Constantino, ay magre-retire ka na din. Ayan. Kasi itong western at under sa pamamahala ito ni Diocletian. Kaya sabi si Diocletian, wala pong problema. Ang aking pamamahala ay ibibigay ko na kay Maxentius. So si Maxentius na ang mamahala sa buong teritoryo ng western ng Roman Empire. So itong dalawa na mga hari, no, sa eastern at sa Roman Empire, dito yung dalawa, si Constantino sa eastern part at ang bandang north, kanya kay Constantino yan. At dito naman sa western part at sa bandang south, ito naman ang hawak ni Maxentius. So dito nagkakaroon ang problema, Brother Johnson, sa Roman Empire. Itong dalawang empire na hindi magkakasundo ay hindi sila magkakasundo katulad ni Diocletian at ni Maximian. Itong dalawang mayroon silang political conflict, mayroon silang political conflict, mayroon silang political agenda na ayaw nila na dalawa ang mamamahala sa imperyo. May conflicts nga. Kaya nga nagdesisyon po silang maggera. Sabi nila, ito na lang ang ating gawin. Isa lang dapat ang mamamahala, kailangan maggera tayo. At ito po yung dahilan na nilusob ni Constantino ang western part. Kasi gusto ni Constantino na manalo siya sa digmaan, gusto ni Constantino na siya ang magtatagumpay, siya ang magiging emperor sa Roman Empire. Nagmamarcha po siya, no, galing sa Spain, no, Spain at sa Britain, papunta sa Italy.
Kaya kung ating titingnan sa kasaysayan, Brother Johnson, ang dalawang grupo, si Maximian, gumagawa siya ng patibong. At ang patibong na kanyang ginagawa doon sa Milvian Bridge, no, sa mga historya, kung gusto niyo makikita yung history, no, inyo itong mababasa kahit sa Encarta. Gumagawa si Maxentius ng patibong sa Milvian Bridge, pero bago sila makakarating sila at sa kasaysayan, Brother Johnson, ang kasundaluhan na dala-dala ni Constantino habang sila lumulusob sa Italy ay 98,000 mga kasundaluhan niya. Ganun karami ang gera na nangyayari habang sa nagmamarcha si Constantino papunta sa Italy, no, ay di ba sa kasaysayan ay nagkakaroon si Constantino ng isang pangitain. At sa pangitain niya, nakikita niya sa kanyang pangitain, Brother Johnson, mayroong nakasulat sa kalangitan na nagsasabi, in hoc signos vinces. No? By the sign, you will conquer. No? Pagkatapos Brother Johnson, nang nakita niya yung sign, ay positibo na siya, optimistic na siya. Sabi niya, mananalo tayo sa digmaan, nakakita ako ng sign. At ito yung sign na aking nakikita, no, sa aking pangitain sa gabi, na mayroong sign na nakasulat sa kalangitan, in hoc signos vinces. Itong sign na ito, lahat ng ating mga sandata, lahat ng ating gamit sa pagkipagdigma, ay mananalo tayo. Lalagyan natin ng sign of the cross. No? Itong sign of the cross na ginagamit ni Constantino, ito yung ginagamit niyang kasangkapan, sign ng kanilang pagtatagumpay, at dito nila nilulusob ang imperyo ng Roma, na kung saan itong imperyo na nahati sa dalawa, sila po mismo, Brother Johnson, ang naggira na hindi sila magkakasundo dahil sa sa kanilang mga political na agenda na gusto nilang isa lang dapat ang mamamahala. So dito sila nagigera, at dito ay ibinigay ng Panginoon ang bataw parusa sa imperyo ng Roma sa kanilang pagpatay na ginagawa. So ibig sabihin, Brother Johnson, sa digmaan na nangyayaring ito, lahat ng pinarusahan ng Panginoon na nananakit sa bansang Israel, nung nilusob nila ang bansang Israel, dito pinatay din ng silang lahat. Okay. Dito nangyayari ang parusa sa imperial pagan Rome, na kung saan ating nakikita yung bundok na umuusok at nahulog doon sa dagat, at namatay lahat ang kaluluwa doon sa dagat. At ito po ang pangyayari, paano nangyayari na pinarusahan ng Panginoon, at nangyayari po yon sa taong 312 yung kanilang gera. Pagkatapos sa 313 na dideklara na si Constantino ng yung edict sa Milan. Ang edict niya sa Milan, hindi na bawal ang Kristiyano sa buong Roman Empire. Natitigil na ang pagpatay ng mga pagano sa mga Kristiyano. No? Tinitigil na, at dito na nagpasimula, Brother Johnson, na pumasok na ang Kristyanismo sa paganong teritoryong Roma. No? Ang ginagamit ng Panginoon, paano niya parusahan ang paganong Romano, ginagamit niya ang eastern part na makipaggira sa western part para mapapataw ng Panginoon ang kanyang parusa sa paganong Romano na nagbigay parusa sa bayan ng Diyos. Kaya nagrepresent po siya, Brother Johnson, ng Babylonia. No? Kung di ba siya yung Babylonia sa New Testament, katulad sa Babylonia sa Old Testament, na siya yung di ba ang Babylonia nagsunog sa templo? Ang Romano din, sinunog din niya ang templo. Ngunit itong Babylonia na nagsunog sa templo, pinarusahan. Itong Romano din na nagsunog sa templo, pinarusahan din ng Panginoon. No? Kaya nga, ganun lang nakikita ko sa trumpeta. Pero bago sila parusahan ng Panginoon, mayroon munang pabalita, mayroon siyang mensahero na gagamitin, at ginamit niya sa Apostol Pablo na makarating doon ang pabalita. Ayan. Kaya yung gira na nangyayari, ito po'y parusa ng Panginoon. Kaya nga yung lahat na makakasundaluhan ni Maxentius at ang kasundaluhan ni Constantino,
na nagiging, nababasa ko din, Brother Johnson, na ito palang Papa ni Constantino, bagamat siya'y general, kinumisyon ni Diocletian na papatay ng marami, pero sa kasaysayan pala, marami palang Kristiyano na nililigtas ang ama ni Constantino na si Constantius. Nakikita ito ni Constantino habang bata pa siya, na mayroong mga iilang mga Kristiyano na humingi ng tulong sa kanyang ama na si Constantius. May mga iilang mga Kristiyano na pinatakas ni Constantius. At ito yung dahilan na nakikita ni Constantino na ang kanyang ama nagdalang habag doon sa mga Kristiyano. Kaya nga, ang magaan ang kanyang puso sa mga Kristiyano. At ito yung pagkakataon na ang paganong Romano nababago na from pagan Rome, nababago na siya, Brother Johnson, ng pinarusahan, nagiging Christian Rome. Yeah. No? Okay. So yan, mga kapatid, mga kaibigan, gusto ko lang i-recap na kung sakaling hindi nyo gano'n nasundan ay aking gusto i-review ng konti sa maiksian lang. So nandito tayo sa trumpet na sabi nga natin dito sa trumpeta, ito ay intervention ng Panginoon na ang kanyang bayang inaapi, may gagamitin siya. Kasi sa final judgment, minsan galit ng Panginoon direkta eh. Pero dito, i-allow niya ngayon yung ibang bansa na parusahan din yung ibang bansa na nang-aapi sa kanyang bayan. So narito yung mga simbolismo na ginamit po dito. Pinaliwanag ko natin yung bundok, pinaliwanag natin yung dagat. Pag sinabi bundok kaharian, yung dagat ay karamihan ng mga tao, na yung bundok nahulog doon sa mga dagat. Tapos ang ganda ng paliwanag ni Brother John galing doon sa history. At ang sabi nga doon ay yung binanggit mo, Brother John, na yung judgment na gagawin ng Panginoon. Kung napapansin po ninyo yung talata, ay meron din binabanggit kasi dyan, Brother John, yung sa 9, sabi at namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na nasa dagat at mga may buhay. So, ibig sabihin, ang judgment na ito na nangyari sa kasaysayan na nagkagulo-gulo ay hindi pang buo. Kaya may part lang. Kaya sabi ay third part lang. Hindi ito universal. Ang destruction kasi na gagawin ng Panginoon sa final judgment, hindi na third part lang ito, kundi buong judgment. Sa 7 salot, ano na talaga, no? O yan, pangkalahatan na yan. Tapos may binabanggit din dito na may ikatlong bahagi sa mga daong ay nawalat. Meron bang tala sa Biblia tungkol sa mga record, tungkol sa mga bangka, yung mga sasakyang pangdagat? Meron tayong mga ipagkakaloob din dito babasahin para makatulong uli sa atin, para maikunik natin itong mga daong na ito doon sa mga pinaliwanag ni Brother John sa kasaysayan kung paano nagkagulo-gulo, nag-away-away. Okay. Sabi po dito sa aklat ng Ezekiel, sa Kapitulo 27, 29 hanggang 32. 27 at 29 hanggang 32. Sabi po, at lahat na nagsisihawak ng gaod, ang mga tao sa sasakyan at lahat ng taga-ugit sa dagat ay magsisibaba sa kanilang mga sasakyan. Sila ay magsisitayo sa ibabaw ng lupain at iparirinig ang kanilang tinig sa iyo at hihiyaw ng kalagim-lagim at mga bubuhos ng alabok sa kanilang mga ulo. Sila ay magsisigumon sa mga abo at magpapakalbo dahil sa iyo at magbibigas ng kayong magaspang at kanilang iiyakan ka ng kapanglawan sa kalooban ng mga mapapanglaw na nananangis. At sa kanilang pagtangis ay pananaghuyan kanila at tatangisan ka na sasabihin, sino ang gaya ng Tiro na gaya niya na nadala sa katahimikan sa gitna ng dagat. So makikita nyo, may binanggit dito, Brother John, yung tungkol nga doon. Kasi lagi nating ikinokonek na pag may binanggit dito sa Apokalipsis na mga pangyayari, minsan ito may relasyon na doon sa mga nakaraan. So kung mapapansin natin dito, mga kapatid, itong kalagim-lagim na nangyari sa kahaligan nito, parang ikinakampara din sa mga masasakyang pangdagat kung ano ang nangyari na hindi maganda nga ang naging resulta. At doon sa aklat ng Apokalipsis, sa Kapitulo 18, ay meron ding binanggit tungkol sa dagat, Brother John. Sa Kapitulo 18, 17 at 21, sabi po ay ganito, sapagkat sa loob ng isang oras ay nalipol ang gayong
malaking kayamanan at bawat pinunong daong at bawat naglalayag saan mang dako at ang mga mangdaragat at lahat ng mga nagsisipaghanap buhay sa dagat ay nakatayo sa malayo at nagsisisigawang nagpapakita na nagsisisigaw pagkakita sa usok ng kanilang pagkasunog na nangagsasabi, anong bayan ang katulad ng dakilang bayan? At sila'y nangagbubuhos ng alabok sa kanilang mga ulo at nagsisigawan na nagiiyakan at nagtataghuyan na nangagsasabi, sa aba ang dakilang bayan na siyang iniyaman ng lahat sa may mga daong sa dagat dahil sa kaniyang makayamanan sapagkat sa loob ng isang oras ay nalipol. Sa 20, magalak ka tungkol sa kanya, o langit, at kayong mga banal, at kayong mga apostol, at kayong mga propeta, sapagkat inihatol ng Diyos ang inyong hatol sa kanya. At dinampot ng isang anghel ang malakas, ang isang bato na gaya ng isang malaking gilingang bato, at inihagi sa dagat na sinasabi, gayon, sa isang kakilakilabot na pagkahulog, igigiba ang Babylonia, ang dakilang bayan, at hindi na masusumpungan. So nakita mo dito, Brother John, yung relasyon. Doon sa, ang ganda ng paliwanag, ayon sa kasaysayan ni Brother John, yung detalye, ayon sa kasaysayan. So dito may talata, mula sa Old Testament, ginagamit na yung mga ganyan. Kaya hindi tayo magtataka, pagka kasi Brother John, pag binasa ko kasi ito, ano ba yan? May bundok, may dagat, mayroong daong. Ano connection yan? So makita natin, pag dinitalye pala natin yan mga kapatid, sa kasaysayan, ito pala yan. At sa talata ng Biblia, pag sinabi, kaya binanggit itong pati yung mga daong sa dagat ay mapapama. Kasi may record na pala sa Bible na kahit na sa panahon ng judgment, ginamit din ito. Na ibig sabihin, lahat ng mga tiwali, lahat ng mga sumalungat sa Panginoon, damay-damay na yan. Pero dito sa panahon ng trumpeta, hindi pa siya pang buong sanglibutan. Kaya lagi rin natin makakababasa yung sinasabing ikatlong bahagi. Yung napipinsala. Kasi pinapakita kasi dito, Brother Johnson, sa mensahe niya sa trumpeta, warning ito. Tama. Itong bansang ito hinahatulan dahil sila ay hindi tumanggap sa panawagan ng Panginoon. O dahil sa kanilang pagtakwil, sa kaligtasan na nakarating sa kanila, ito ang nangyayari sa kanila. No? Nagsisilbi itong babala. Para makikita natin, Brother Johnson, no? Katulad yung Jerusalem, sarili niyang bayan yan. Pero kapag magmamatigas, hindi sumusunod sa kanyang pagkatawag sa kanya, mayroon siyang panahon na taning. At doon niya ipapataw ang parusa. Ganon din sa Roma. Sa tagal ng panahon, mula sa panahon ni Nero hanggang sa panahon ni Diocletian, no? 312, nila. Ilang daang taon yan. Ganon katagal ang paghihintay ng Panginoon sa Roman Empire na tatanggapin nila ang pabalita. Pero dahil ang Roman Empire ay nakaugat na sa kanilang paniniwala ang paganong pananampalataya, ang gospel ng Panginoon, bagamat nagpumipenetrate sa buong Roman Empire, dumating ang panahon na hinahatulan sila. No? Ngunit sa hatol na ginagamit ng Panginoon, binigyan ng pagkakataon naman si Constantino sa kanyang pamamahala na ang buong Roman Empire hindi na pagano. Kristiyano na. Ang tawag na doon ay? Christian. Kasi dati pagan Rome. Pagan Rome. Nagiging Christian Rome na siya. At sa kasaysayan, si Constantino, Brother Johnson, ang nakakonvert na paganong emperor na nakonvert to Christianity. Tama. Kaya naging papal Rome na siya. Nagiging Christian Rome na siya sa kasaysayan. Sa ibang termino ay papal Rome na nung nagari na yung nagkaroon na ng Pope. Pag titingnan natin ang ikalawang trumpeta, ginamit ng Panginoon si Constantino na parusahan ang pagan Rome. Pero ito naman ngayon, si Constantino na ginagamit niya, makakarinig na naman ng pabalita. Pero anong ginawa ni Constantino sa kanyang pamamahala na mula sa pagan Rome, nagiging Christian Rome, no? Ano ba ang nagiging resulta? Sa susunod na Brother Johnson, ating tatalakayin. Sa ikatlo. No? Kaya trumpeta. Abangan ninyo ang ikatatlong trumpeta ating tatalakayin, no? Sa panahon naman ni Constantino, ano ang nangyayari at anong parusa na nangyayari sa kanila. No? Kasi ating makikita niyan. At aking nakikita dito, Brother Johnson, hindi lang lahat palang trumpeta na ibinibigay dito sa chapter 8, puro parusa. Tama.
mayroon ding mga trumpeta na babala. Kaya nga sa una pa lang ng ating paksa, Brother John, binigyan natin to ng definition trumpeta. Una, hudyat yan para sa pagtitipon, di ba? Sa panahon ng judgment, yung ano mo yung mga tao, maghahanda sa kanilang sarili. Yan. Hindi, nakikita ko na mayroon din palang trumpeta na ang Diyos na nanawagan. Yan nga. Ang trumpeta, pag hinipa nila, pag malapit na judgment, ang mga tao nagsisisi na kanilang sarili, nahadaan lang kanilang sarili sa paghatol. At ang isa pa doon, sabi nga natin, ito ay mayroong digmaan, hudyat ng digmaan. Kaya nga ito ang nangyari, yung gira-gira, brother, yung part ito ng judgment. At saka yung sa panahon ng final judgment. Kasi nandito pa lang tayo hindi pa tayo dumarating sa pinakahuling bahagi ng kasaysayan ng mundo. Kaya nga ang aming pakiusap lagi ay tutukan nyo, huwag nyong kakaligtaan na sundan ang bawat episode na ating tinatalakay dito sa programang ito. At bago tayo tuluyang magpaalam, Brother John, ay baka mayroon ka pang gustong sabihin sa ating taga-subaybay bago tayo dumako sa ating panghuling panalangin. Alam mo, Brother Johnson, nakikita ko dito na nang pinarusahan ng Panginoon ang paganong Romano, ginagamit niya ang isa bahagi sa sa imperyo ng Pagan Empire na lulusubin. Magiging magkakaaway sila. Dito pinapataw ng Panginoon ang kanyang parusa sa Pagan Rome. Tama. Pero ang isang bahagi na ginagamit niya para parusahan ang Roman Empire, kaya nga ikatlong bahagi ng Roman Empire ay naparusahan ng Diyos. No? Pero itong nananalo ngayon na bahagi ng Roman Empire, nagiging Christian Empire. At doon sa imperyong ito, ibinibigay na sa kanila ang pabalita, Brother Johnson. Kaya nga mayroong declaration, mayroon siyang declaration doon sa Milan, no? Yung Edict of Milan. At anong sabi ni Constantino? From now on, Christianity become the state religion of the Roman Empire. No? Paganism is no longer the state religion. Okay. Ito yung sabi ni Constantino. Hindi na state religion sa Roman Empire. Kasi pinaparusahan na sila ng Panginoon. Nagiging Christian Empire. Pero nung nagiging Christian Empire, gusto ng Panginoon itutuwid ni Constantino ang pamamahala niyang Kristiyano sa buong Roman Empire, pero hindi din ginawa ni Constantino. At bagkos, Brother Johnson, ginagamit ito ni Satanas na magiging kasangkapan niya para sa susunod na salot na ibibigay niya sa Christian, sa panahon ni Constantino. Kaya napakaganda mga kapatid na pag-aralan natin ang propesiya kasi nasasariwa sa ating isipan ang mga nangyari noon. At sa ganung paraan ay nagiging malinaw sa atin kung saan tayo dapat lumagay sa panahong ito. Maging sa pagpili ng samahan na ating aaniban, mga denomination, ay malinaw na nakikita natin. Kaya tama si Apostol Pedro na ang pag-aaral ng salita ng hula ay para itong isang ilawan na nagdadala sa atin sa maliwanag na daan. Hindi tayo matitisod, hindi tayo maliligaw. Yan pag-aaral ng prophecy. So mga kapatid at mga kaibigan, amin pong muling inaasahan na sa susunod na pagtatanghal ng programang ito, muli tayong magkasama-sama. At ang ating susunod na pag-aaralan ay ang ikatlong trumpeta, Brother John. At bago po yon ay kami po ay nag-aanyaya sa inyo, samahan po kami sa panghuling panalangin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Muli, amin pong ikinagagalak na makapaglingkod sa aming mga kababayan. At amin pong naibahagi ang mahalagang mensahe sa ikalawang trumpeta kung papaanong ang bahagi ng inyong paghatol ay inyong ipinagtatanggol ang inyong bayan. Gumagamit kayo ng mga ahensya kung paano proteksyonan ang inyong bayan. Bilang paalala na rin na habang may panahon, ang bawat isa sa amin ay magsisi habang hindi pa nangyayari ang buong bahagi ng sanglibutan. Yamang ikatlong bahagi lamang ng apektado ng mga pangyayaring ito. At hindi pa pambuong sanglibutan, ibig sabihin ay mayroon pang panahon na kami ay magbago at magsisi, lalo na po sa aming mga taga-subaybay na hindi pa nakakatanggap at nagpapasya na kayo tanggapin. Nawa po sila ay makinabang sa panawagan ito upang kayo ay tanggapin sa kanilang mga buhay. At kapag dumating na ang huling paghuhukom, ang bawat isa sa amin ay
protekdato at higit sa lahat, makakasama po ninyo sa langit na bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong patuloy na paggabay sa amin. Patawad sa aming makakasala at pagkukulang. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Muli, aming inaanyayahan na sundan niyo po ang susunod na episode dito sa programang Katotohanan. At patuloy nating nakakasama si Brother John Lumingkit. Maraming salamat sa inyong patuloy at walang sawang pagsubaybay.